si Vice President Sara Duterte para pigilan ang impeachment trial laban sa kanya at ideklarang walang bisa ang reklamong impeachment ng Kamara. Base sa petisyon, kabilang sa pumatayo niyang abogado, ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Salima Refra. Hiling ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, maglabas ito ng utos para ideklarang walang bisa ang impeachment complaint laban sa kanya ng Kamara. Katwiran niya, nagkaroon ng grave abuse of discretion ng Kamara. Hiling niya sa Korte Suprema, ipatupad ang nakasaad sa konstitusyon na hindi maaaring magkaroon ng higit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Nitong February 5, na-impeach ang Vice-Presidente. Gate ng petisyon, sinadya ng Kamara na paikutan ang one-year ban sa ika-4 na impeachment complaint na inihain nitong Pebrero sa kabila ng 3 pang impeachment complaint sa inihain noon lang Disyembre. Ito'y para umano makakalap ang Kamara ng sapat na bilang ng pirma bagong eleksyon 2025 dahil mababago na ang komposisyon ng Kamara. Sa pamamagitan ng petisyon, kakailanganin linawin ng Korte Suprema kung ibibilang bang impeachment proceeding ang simpleng paghahain lang ng reklamo. Binanggit din sa petisyon na langit umano ng impeachment na habang buhay na ma-disqualify si Vice President Duterte sa paghawak sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Kaya hiling ni Duterte, pigilan ng Korte Suprema ang lahat ng respondent na magsagawa ng impeachment trial laban sa kanya sa pamamagitan ng TRO o Temporary Restraining Order o Writ of Preliminary Injunction. Respondent sa petisyon ng Kamara sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Ang Secretary General nito, pati ang Senado sa panguna ni Senate President Chis Escudero. Kabilang naman sa mga abogado ng Vice na pumirma sa petisyon, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kakukuha lang ng kanyang mandatory continuing legal education exemption isang araw bago ihain sa Korte Suprema ang petisyon. Isa yung requirement para sa patuloy na practice bilang abogado. Bagaman na ihain bagong on-bank session, ayon sa Korte Suprema, hindi na napasama sa agenda ng mga maestrado ang petisyon ng Vice, pati na ang isa pang petisyon na hinihingi rin ang pagpigil sa impeachment trial. Inaasahang iraraffle muna ang mga petisyon bago maisama sa agenda ng susunod na on-bank session. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras. Nanindigan naman ang ilang tatayong impeachment prosecutor na hindi pakikialaman ng Korte Suprema ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At nakatutok si Tina Hanriban-Jerez. Kasunod ng 2 petisyong humiling sa Korte Suprema na pigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nanindigan ng isa sa tatayong impeachment prosecutor. Wala pong sapat na basehan ang Korte Suprema para mag-issue ng TRO regarding the impeachment complaint. Kinontra rin ni Congresswoman Jervy Luistro ang katuwiran ng mga nagpetisyong abogado mula sa Mindanao na labag umano sa rules ang verification ng impeachment complaint. Yun pong verification, it is legal because we followed the rules of the 19th Congress of the Philippines, word for word. Pinabulaanan din niya ang alegasyong hindi na pag-aralan at minadali ang 4th impeachment complaint. Hindi po yan railroaded kasi since the 3 impeachment complaints were filed back in 2024, last year, nagkaroon na po kami ng individual evaluation nitong mga impeachment complaints na to. At sagot niya sa argumentong hindi inabisuhan ng Vice tungkol sa paghahain ng reklamo. The law does not provide na dapat at inform mo muna siya before the filing of the complaint. And the rules, summons will be issued, she will be asked to file her answer, and she will be given ample time to present her own evidence pagdating po sa impeachment trial. Tiwala naman si impeachment prosecutor Lawrence Defensor na political question ang impeachment at hindi ito pakikialaman ng Korte Suprema. Wala pang tugon sina House Speaker Martin Romualdez at House Secretary General Reginald Velasco na kabilang sa mga respondent sa petisyon ng Vice. Para sa GMA Integrated News, Tina Hanriban-Jerez, nakatutok 24 oras.